Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Welcome sa Kombinasyon Mortal! Laban ka? Ang Noche Buena ay isang salitang Kastila na literal na nangangahulugang magandang gabi. Sa Pilipinas, ito ang gabi ng bisperas ng Pasko, karaniwang Disyembre 24 kung kailan nagsasalo-salo ang pamilya. Sa Noche Buena, naghahanda ang pamilya ng espesyal na pagkain, mga tradisyonal o paboritong ulam, kakanin, at minsan mga espesyal na pagkaing pangpasko. Ang Noche Buena ay simbolo ng pagsasama-sama ng pamilya. Sa gabi ng bisperas ng Pasko, maraming pamilya ang nagkakatipon kahit may malayo mang miyembro, pero binabalikan pa rin nila ang kanilang tahanan para magsalo-salo. Mahalaga rin ito bilang bahagi ng tradisyon at kultura ng Pasko sa Pilipinas, isang tradisyon na binagyayaman ng mga henerasyon at nagbubuklod sa pamilya. Karaniwan na nga sa ating mga Pilipino ang maghalda ng pang Noche Buena. Kahit hirap man tayo minsan, pero sadyang hinahanapan natin ng paraan paano makapaghanda ng pangsalo-salo pagdating ng Noche Buena. Kaya para sa isang may mataas na katungkulan sa gobyerno, kagaya ni DTI Secretary Cristina Aldiguer Roque, ang pagsabing kasya na ang halagang 500 piso para panghanda sa Noche Buena ay talagang ikinataas ng kilay ng mga netizens. Ang iba na palamura ay paniguradong napamura nga talaga nang marinig ito dahil sa hindi nga ito kapani-paniwala. Ayon sa kalihim na si Roque, posible ito depende sa bilang ng miyembro ng pamilya. Halimbawa, para sa isang pamilya na may 4 na miyembro, sa halagang 500 pesos, pwede na raw makabili ng mga pagkain tulad ng ham, spaghetti, macaroni salad, mga tradisyonal na bahagi ng Noche Buena. Kaagad na umalma ang mga nakapanood ng kanyang sinabi. Ayon sa kanila, napakataas na ng presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon, kaya't imposibleng makagawa ng makabuluhang Noche Buena para sa pamilya ng 500 pesos lang. May nagsabi na kahit simpleng spaghetti at keso o cheese ay hindi na kasya sa 500 pesos, lalo na kung may higit sa isang kumakain. Para sa maraming pamilya, impaktikal ang nasabing budget, lalo't may extended family o maraming kakain. Maraming kumestyon sa pagiging disconnected ng kalihim ng DTI sa realidad ng mga manggagawa at pamilyang mahirap. Para sa mga kritiko, ang pahayag ng DTI ay nagiging representasyon ng pagkakahiwalay ng mga opisyal sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Ang isyu ng 500 pesos Noche Buena ay naging simbolo ng tensyon sa pagitan ng gobyerno, partikular ang mga opisyal, na tila mayroong ibang pananaw sa realidad, at mga ordinaryong Pilipino na nararanasan ng matataas na bilihin, mababang sahod, at hirap sa pagdiriwang kahit tuwing Pasko. Para sa maraming netizens at kritiko, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa dignidad, karapatan ng mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng desenteng Pasko, karapatan na magkaroon ng sapat na kabuhayan at hindi mapilitang magtipid dahil sa sitwasyon ng ekonomiya. Para sa kanila, ang pahayag ni Cristina Aldiguer Roque ay naging portray ng kawalan ng empatya, lalo na sa mga mahihirap, sa mga manggagawa at sa mga pamilyang nagsusumikap makaraos araw-araw. Anak ng tipaklong, halata talagang hindi na mamalengke ang kalihim at hindi yata alam ang tunay na mga presyo ng bilihin ngayon. Sa halagang 500 pesos para sa Noche Buena, ang tanong ay, kakain kaya ang kalihim kung ito ang mga pagkain na aabutin ng sinasabi niyang 500 pesos? Naku naman, Madam Secretary, oras na siguro na ikaw ay personal na mamalengke. Kahit nga si Auntie Claire ay tawang-tawa rin sa 500 mo na budget. Ano bang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal! Laban ka?